sa inyong lahat. Kamusta kayo? Handa na ba kayo para sa bagong talakayan? At dahil handang-handa na kayo, meron ako inanda isang awitin. Tara, sabayan niyo ako. Oh, kamusta? Ano ang inyong naging reaksyon? Ano ang inyong natutunan? Tama! Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at sa likas na yaman. Kaya naman, maraming mga dayuhan ang nagnais na sakupin ang ating bansa. Sino-sino ang mga dayuhang ito? Kilala niyo ba? Tama! Sila ang mga Espanyol, Amerikano, at Hapones. Pero, ang tanong, paano sila nakarating sa bansa? Simulan natin ang kwento? Simulan natin ang kwento kay Ferdinand Magellan. Kilala niyo ba siya? Tama! Si Ferdinand Magellan ay hindi isang Espanyol, kung hindi isang Portuguese. Pero bakit ganun na nangyari? At yan ang magiging talakayan natin sa araw na ito. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Si Ferdinand Magellan ay humingi ng tulong sa hari ng Portugal, si Haring Manuel I. Ngunit, hindi siya nakahingi ng tulong sa haring ito. Kaya naman, napilitan siyang magtungo sa Espanya at humingi ng tulong kay Haring Carlos I. Piningalan siya. Piningalang may kondisyon. Ano kaya ang kondisyon ng Haring Carlos I kay Magellan? Ito ay ang pagtungo sa Moluccas, na kung saan ang Moluccas ay tinatawag ding Spice Island. Spice Island dahil pinaniniwalaang marami dito pampalasa o spices. Pero sa inyong palagay, ito lang ba ang intensyon ng hari? Mayroon tayong tinatawag na 3G. Ano-ano ito? Sinasabing tatlong layunin ng Espanya sa masasakop na bansa o sa mga bansang nasa silangang bahagi. Una, ang God, na kung saan palalaganapin ang Kristyanismo, ang relihiyon. Pangalawa, ang gold o ang kayamanan. Bukod sa pampalasa, ninais din ng hari ng Espanya na magkaroon ng maraming kayamanan, teritoryo at marami pang iba. At ang pantatlo ay ang glory, karangalan. Dahil marami kang nasakop na bansa, marami kang kayamanan, ikaw ay titingalain, kikilalanin ng ng iba pang mga bansa. At dahil dito, pinagkalooban ng hari si Ferdinand Magellan ng 5 barko, ang Victoria, Santiago, Trinidad, San Antonio, at ang Concepcion. Ano-ano nga ulit ang 5 pinahiram na barko? Victoria, Santiago, Trinidad, San Antonio, at ang Concepcion. Ano kaya nangyari? Paano nagsimula? Nagsimula ang paglalakbay noong ika-20 ng Setyembre, 1519 sa Sanlúcar de Barrameda, sa Espanya. Ngunit sa kanilang paglalakbay, maraming karanasan at isa na nga dito ay ang pagkasira ng barkong Santiago noong ika-1520 ng Marso sa Puerto San Julian sa Argentina. Ano kaya ang dahilan kung bakit nasira ang barkong ito? Ito ay dahil ng isang
na bagyo. At bukod doon, 5 ang barkong ipinahiram ng hari ng Espanya. Nasira ang barkong Santiago. Ngayon, ano-ano naman ang mga natitirang barko? Victoria, Trinidad, San Antonio, at ang Concepcion. Sa kanilang pagpapatuloy ng paglalakbay noong ika-21 ng Oktubre, 1520 ay natuklasan nila ang kipot papuntang Pasipiko. Ano ang kipot? Ang kipot ay isang daluyan o makitid na daanan ng tubig sa pagitan ng dalawang pulo. At bukod doon, isa pa rin sa mga naging karanasan ng Espanyol at ni Magellan ay ang pagbalik ng barko San Antonio matapos ang pag-aalsa. Sa inyong palagay, bakit kaya nag-aalsa ang mga tao o mga Espanyol na kasama ni Ferdinand Magellan? Maraming posibleng sagot. Nagpatuloy pa rin ang paglalakbay kahit tatlo na lamang ang natitira, ang Victoria, Trinidad at ang Concepcion. Sa pagpapatuloy nila sa pagdaan sa kipot papuntang Pasipiko, iba't iba ang karanasan. Gutom, naubusan ng pagkain, at nakaranas pa ng mga malalakas na bagyo. At noong ika-16 ng Marso, 1521, natanaw ng mga Espanyol at ni Magellan ang pulo ng Samar at dumaong sa humunhon sa Gulfo ng Leyte noong ika-17 ng Marso, 1521. At alam naman natin na ang humunhon, Leyte o Samar, ay parte ng Pilipinas. Ngayon, ihanda ninyo ang isang malinis na papel. Handa na ba? Meron akong hinandang 3 mahahalagang katanungan ating sasagutin sa araw na ito. Una, sino ang nabiganteng Portuges ang nakarating sa silangang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng kanlurang direksyon? Meron lamang kayong 10 segundo. Tama, si Ferdinand Magellan. Sa pangalawang katanungan, ano-ano ang 5 barkong ipinahiram ng hari ng Espanya kay Magellan? Meron lamang kayong 15 segundo. Tama! Ang Trinidad, Victoria, Concepcion, Santiago, at ang San Antonio. Ano-ano ang layunin ng mga Espanyol sa paglalakbay? Tama! Ang pampalasa at ang tinatawag nating 3G, ang God, Gold, at Glory. God, pagpapalaganap ng reliyong Kristyanismo, Gold o ang kayamanan, at ang Glory o karangalan, karangyaan, pagiging kilala. O, kamusta ang ating talakay ngayong araw? Sa susunod ulit, itutuloy natin ang kwento patungkol sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas.